Tots, tanong, magkano ba dapat ang show money at ano ba yung mga tips na pwede mong maibigay dito? So magkano dapat yung show money? Ito yung tanong na paulit-ulit pero hindi siya natatapos. Kung nag-a-apply ka ng visa, whether tourist man, sponsored, solo traveler ka man, o group trip, alam mo yung kaba na dala ng tanong na yan. Kasi hindi lang ito tungkol sa pera. Ito din yung tungkol sa credibility mo, sa consistency sa sagot mo at capacity mo to travel. Pero magkano nga ba talaga? May exact amount ba? At paano mo malalaman kung sapat yung ipapakita mo? Pag-usapan po natin yan sa video ito. Ito na naman tayo kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Yung katotohanan, walang fixed amount. Ito yung dapat mong tandaan. Walang bansa na nagbibigay ng exact required showman. Walang bansang nagsasabing dapat 100,000 pesos. Walang bansa nagsasabing dapat 300,000 pesos or dapat 1 million pesos. Wala. Zero. Hindi sila nagbibigay ng fixed number. Bakit? Kasi iba-iba depende doon sa traveler. Halimbawa yung length of stay, itinerary, lifestyle, ano ba yung travel purpose. Siyempre, yung financial capacity ng bawat traveler. Kaya ang show money, lagi itong case-to-case basis. Kung walang fixed amount, paano malalaman kung sapat yung ipapakita mo? Simple lang yung general rule. Dapat mong i-cover yung buong trip mo. Dapat comfortably. Ibig sabihin, sagot mo yung airfare, accommodation, pagkain, transportation, lahat ng mga tourist activities mo, at syempre, dapat may emergency fund ka. At dapat, may matitira pa after all that. Hindi po pwedeng sakto lang. Hindi po pwedeng, lalabas po ako pero yung budget meal lang. Hindi po pwedeng bahala na po si sponsor dyan. Yung immigration wants to see that you can support yourself without struggling. Magkano ba yung usual range? Hindi ito official requirement, pero ito yung realistic guide na ginagamit ng maraming travelers. Kung pupunta ka sa Asia, halimbawa sa Japan, Korea, Singapore, depende sa days at sa itinerary mo, siguro 70,000 to 150,000. Kung sa Middle East, siguro 80,000 to 150,000. Kung pupunta ka sa Europe, mas mahal doon, 150,000 to 300,000. Kung pupunta ka ng US, Canada, or Australia, maganda ka siguro ng 150,000 to 350,000 plus plus plus. Again, guide lang to ha, hindi to requirement. Pero yung range na to usually comfortable na doon sa mata ni immigration other than syempre yung iba pang mga requirements niya. Ano yung mga red flags pagdating sa show money? Ito yung mga ayaw makita ni immigration officer. Pag hinanapan ka ng bank statement, biglang may malaking deposit. Halimbawa, meron kang 10,000 na nakatabi doon sa bank account mo tapos bigla nagkaroon ng 200,000 1 week before your trip or before your visa interview. Red flag yan kasi mukhang hiniram yan. O kaya, walang movement yung account mo. Yung parang display account lang. Walang withdrawal, walang deposit, walang activity, pero may nakalagay na pera. Questionable yan. O kaya, hindi tugma yung kita doon sa trabaho mo. Kung alam ni immigration officer na minimum wage earner ka, pero may biglaan kang 500,000 pesos sa account mo, syempre, may karapatan silang maging curious. Yung sponsored ka, pero wala kang sariling pera. Kasi kahit na sponsored ka, dapat may sarili kang funds. Hindi ka po pwedeng mag-zero, hindi po pwedeng iasa mo ng 100% kay sponsor mo. So dito sa mga pangyayaring ito, paano ba tayo mag-build ng legitimate na show money? Ito yung mga pinaka-importante. Kailangan mo umpisa ka ng maaga. Hindi po pwedeng last minute yung pagbuo mo or yung paglagay mo ng pera doon sa bangko. Dapat months before, may movement na yung account mo. Dapat gamitin mo yung own bank account mo. Hindi po pwedeng ipapakita mo kay immigration officer yung bank account ng nanay mo, tatay mo, boyfriend mo, or employer mo, etc. Dapat sa'yo. Dapat meron kang consistent deposit. Hindi kailangan malaki, basta dapat regular. Yung paggalaw ng bank statement mo mahalaga at makakaiwas ng red flag. Iwasan po natin yung sobrang laking deposit na one time big time. Kung may malaking papasok, dapat meron kang clear na paliwanag. Dapat may clear source of income. Meron ka bang bonus? Meron ka bang commission? May binenta ka ba? Property? May sinanla ka bang alahas? Etc. etc. At syempre, yung lifestyle mo at dahil sa napapanahon yung mga lifestyle checking, dapat realistic yung lifestyle mo. Kung 20,000 pesos for example yung sweldo mo, huwag kang magsuot ng mga pang CEO na labanan. Huwag kang magpakita ng mga alahas, huwag kang magpakita ng iayon mo doon sa financial capacity mo, yung syempre itsura mo. Tandaan natin na ito hindi alam ng karamihan. Show money is not just about the amount.
Pinapakita nito yung financial stability mo, yung financial behavior mo, yung financial consistency mo, at yung financial credibility mo. Mas gusto ni immigration officer yung stable yung pagdating ng pera, hindi yung malaki pero biglaan. Mas gusto nila yung consistent na pagdating ng pera, hindi yung ginagamit mo at halatang halata na pang display lang. So ang ending, magkano ba dapat yung show money? Wala pong exact number, wala pong magic amount, wala pong guaranteed na figure. Pero ang rule, simple lang. Dapat kaya mong isupport yung trip mo comfortably, consistently, at syempre, credibly. Kung maayos yung back history mo, tugma doon sa lifestyle mo, realistic yung budget mo, edi walang problema, walang red flag. Mas smooth yung visa or immigration approval mo. So travel smart, travel prepared, at syempre, travel with confidence. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.